Maglilinis ako dito sa kwarto namin and gusto ko naman kahit papano magbago yung look niya. So, uunahin ko na munang pag-aalisin yung mga punda dito sa unan. And dito kasi sa mga unan namin, meron pa yung waterproof na pillow protector. So, dahil may mga lamat na rin ng mga laway-laway, kailangan din niyang labhan. So, inalis ko na nga muna yung mga pillow protector sa unan para maisalang ko na dito sa washing machine, malabhan at matuyo rin maya-maya. Pinag-aangat ko na rin yung mga kutsyon namin dito sa kwarto para mawalisan ko na nga yung mga sulok-sulok dahil kita mo naman ang dami ng mga laruan dyan na maliliit at kung ano-ano mga papel, tissue na punit-punit. Yung maliit na drawer na yan, galing yan sa kabila pero nandito na muna yan. Meron akong balak ilagay dyan kaso ngayon ginawa mo ng toy apartment ng mga anak ko. So yung mga stuffed toys nga pala na naan dito sa sahig, nilagay ko na muna siya sa isang net bag dahil lalabhan ko naman yan sa washing machine para malinis naman. Then yung mga laruan naman na hindi naman pwedeng malabhan sa washing machine, nilagay ko muna sa isang malaking cellophane dahil kailangan ko naman yung hugasan. Since nawalisan ko na yung kabuoang kwarto, it's time naman na mag-mop. Then, ito nga palang Neos wipe ang gagamitin ko. Nagdikit lang ako dito ng wet mop cloth. So, ayan, ang ganda ng kapit niya dito. And perfect talaga yung ganitong klaseng mop. Sa mga madali ang linis, gaya na lang nito. Dahil kapag nadumihan na nga yung wet wipes na nailagay mo dyan, pwede mo nang itapon. Pinalitan ko na rin ng cover itong sofa namin. And meron pang question, bakit kasi naglalagay pa daw ako ng sofa dito sa kwarto? Ang liit-lit na nga, wala kang pake. Char. Gusto ko tong sofa na to. Ang ganda ng quality niyan. Sayang nga, naging unavailable na yan sa Black App dahil galing yan sa Black App. Dahil gusto ko nga ng kakaibang look naman dahil medyo naumay na nga ako sa itsura niya. At least may mabago man lang sa arrangement ng mga gamit dito sa kwarto. Okay na ako. Inusog ko na rin yung malalaki namin mega box cabinet para mawalisan ko yung sahig dito. And next naman ay gagamitan ko ulit siya nitong Neos wipe na wet mop. Magaan lang din yung handle nitong Neos wipe na mop kaya hindi siya nakakangali gamitin. And pwede rin yan gamitin kapag gusto mong linisin yung wall at ceiling. It's just that madali ang linis lang ito kaya sahig-sahig lang muna tayo. Wala naman akong iba ring mapwestohan itong mega box cabinet kundi dyan lang sa may gilid ng pinto. So pwede na muna yan dyan for the meantime. And tinanggal ko na rin yung itim na bedsheet nitong maliit na kutsyon dahil lalaban ko rin yun. Bala ko sana na ipagsiksikan yung dalawang kutsyon dyan banda sa may bintana kaso hindi talaga uubra dahil hindi sila kasya. Kumuha na rin pala ako na magagamit na bedsheet, punda, and meron pala akong bagong bedsheet na natanggap dito. So naisip ko na ay gawan ko na nga rin muna ng content ito habang clear pa kahit papano itong space na ito. So nalabhan ko na itong bedsheet dahil ayoko talagang gumagamit ng bedsheet na hindi nalabhan. Sobrang hilig ko kasi sa gingham print kaya naman yung bagong bedsheet, gingham print pa rin. Pero marami pang ibang colors na available niyan. Sadyang blue lang talaga yung trip ko. Kung bet nyo ng ganyang bedsheet, lagay ko na lang yung link sa comment section at yellow basket. So naglagay na rin pala ako ng bedsheet suspender doon sa maliit na kutsyon dahil laging tinatalunan niya ng mga anak ko. Tinry ko pa ilipat yung sofa dito sa may bintana area kaso hindi rin talaga uubra. Anyway, naglagay na rin pala ako ng waterproof na mattress protector na bagong laba dito sa malaking kutsyon namin dahil nako, hindi talaga may iwasang naiihian talaga ng mga anak ko yung higaan. So, ang gagamitin ko namang bedsheet dito sa malaking kutsyon is shade of blue pa rin naman, pero dark blue nga lang ito. So, king size yan. Eh, yung kutsyon namin, queen size lang. So, naisip ko gumamit dito ng panali ng buhok ng mga anak ko para talagang fit yung bedsheet dito sa aming higaan. So, ayan na nga. Perfect talaga yung mga goma at ponytails, mga ganito. Dahil, tignan mo naman, fit na fit talaga siya. Hindi pa natutuyo yung mga waterproof na pillow protector kaya hindi ko na muna ilalagay yung ibang unan dito. Ito lang din talaga yung struggle kapag maliit yung space sa kwarto dahil gustuhin ko man na every week paiba-iba talaga yung pwesto ng mga gamit. Hindi mo talaga siya ma-achieve. So kahit papaano naman, meron namang nabago dito sa kwarto namin. Plus malinis na, may mga bagong palit at bagong bedsheet pa. Saan ka pa? Thank you Lord. So ayun lang muna ang mga kaganapan dito sa kwarto namin. Yung sofa nakatagilin mo na yan dahil pinapagtungtungan lang din naman yan ng mga anak ko. Yun lang.